Tara, silipin natin ang alamat sa likod ng paborito nating prutas, ang lansones! Nagsimula ang lahat sa Laguna, sa isang puno na may nakatagong nakamamatay na sikreto. Kahit hitik sa bunga ang punong to, wala raw talagang nangangahas na kumuha. Kaya naman tinawag nila itong puno ng lason. Nakakatakot, di ba? Dahil sa sobrang gutom at pagod, hindi na siya nakapag-isip ng maayos. Sa kasamaang palad, huli na nang makita siya ng mga tao para pigilan. Dahil dito, lalong kinatakutan ng puno. Pero may mas malaki pang problema na darating. Biglang nagkaroon ng matinding tagtuyot. Sobrang tindi, lahat ng halaman namatay. Maliban sa isa, ang puno ng lason nahitik pa rin sa bunga. Paano na? Dahil wala nang ibang makain, nagdasal na lang sila para sa isang himala. Hanggang isang araw, may dumating na mahiwagang babae, nakaputi at masayang kumakanta. Sinubukan siyang pigilan ng mga tao, pero parang wala siyang naririnig. Tapos, sa gulat ng lahat, pumitas siya ng bunga at kinain ito. Nag-abang sila. Pero walang nangyari sa kanya. Mukhang sarap na sarap pa nga siya eh. Tinanong niya sila kung bakit walang kumakain ng ganoong kasarap na prutas. At sa kwento nila, ngumiti lang siya, binalatan ng prutas at inalok. Isang bata ang tumikim at sumigaw, "Masarap!" At doon, nagbago ang lahat. Biglang nagtakbuhan ng mga tao papunta sa puno. Ang dating lason, naging matamis. Ayun, naligtas ang buong bayan sa tagtuyot. Pero teka, may napansin sila. Yung babaeng nakaputi, bigla na lang nawala. As in, naglaho. Naniwala silang diwata siya. At yung prutas, mula sa salitang lason, tinawag nilang lansones. Kaya yung dating simbolo ng kamatayan, naging simbolo ng buhay, isang sumpa na naging biyaya. Kaya sa susunod na kumain ka nito, isipin mo, ano pa kayang alamat ang nasa pagkain natin?